Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang plano ng gobyerno na pagbebenta ng mga government assets, buildings, or shares sa mga korporasyon. Katatapos lang yung balita na di natin alam, nagbenta na pala tayo ng 25 tons of gold. Tayo po ang may pinakamalaking nabenta na gold reserves for first half of this year. Okay, mabuti na lang at na-booking o naibalita ng private groups. Ano ba 'yon? Best brokers. O 'yun. Napilitan ang Central Bank na nagpaliwanag. Part daw ng marketing strategy. So ito, meron na namang plano ang ating gobyerno magbebenta ng government assets, shares, buildings. Okay. So, dito sa GMA News Online, title is PH Government to Sell Semirara Shares, Mylong, Other Assets. So, itong balitang ito, mayroon ding article sa Philippine Star, ni-research ko. All in all, 19 assets, buildings ba or shares sa mga kumpanya ang planong ibenta. Okay, so number 1, itong Semirara Mining and Power Corporation na shares na ang Philippine government meron 145.6 million shares. As of the other day, ang value ng isang share is 33 pesos and 85 centavos per share. So kung 145 million times 33, abot ito ng mga 400 million pesos ang pagbebentahan. Okay, ibebenta nila yan, Semirara. Nailista dito sa article ng GMA, Star City Property. Shares sa United Coconut Chemicals Incorporated, sa share sa Elorde Sports and Development Corporation, and then condominium units in Atrium Compound, Makati. Okay, sa other article sa Philippine Star, nakasulat doon, ang mga planong ibenta is Food Terminal Incorporated, Financial Center Area, Ecology Villages, Mylong Complex. Mylong, ito ata yung nakuha ng gobyerno panahon ni PRRD. Diyan sa may Ross Boulevard ba ito? National Housing Authority, Caloocan Properties, Phil Eastern Woods Industries Incorporated, siguro share ito. Pioneer Glass Manufacturing Corporation, share. Mindanao Progress Corporation, Central Bank Board of Liquidations, Office of the Ombudsman Properties in Laguna, Baguio, and Batangas, Technology Resource Corporation, so share ito. Almana Islamic Investment Bank of the Philippines, so share ito siguro. Then Santa Clara Lumber Company Incorporated, then Peninsula Development Bank. So yun po, binilang ko 19 shares, buildings, assets. So, bakit ibenta? Okay. So, ito, nagsalita ang Department of Finance Undersecretary Domini Velasquez. Sinabi niya ito sa Management Association of the Philippines General Membership Meeting in Taguig City. Sabi niya, we needed to scout for new funding sources without inflicting new taxes, considering
the 2-year period of high inflation we experienced before. Kailangan ng funding. So, in a way, maganda naman ito sana dahil ayaw nilang magpatong ng karagdagang buwis at ang naisipan ng Department of Finance is magbenta. Tinawag nila nito na unproductive assets. Kaya ibenta na lang daw. Okay. So, okay. Department of Finance has undertaken initiatives to increase or beef up non-tax revenues through the sale of some of the idle assets we have in the government. O bakit idle assets yung Semirara? Semirara, mining company ito, bakit ibebenta mo yung function itong Semirara eh? Matagal na itong Semirara. I don't believe so na idle. Kumikita ang Semirara, eh bakit ibebenta? Ano pa? These idle assets, sabi ng USEC, will not only generate revenues for the government but will also increase the value of these assets that have been lying around in Metro Manila, for example. We are offering a range of these valuable assets for investments in the next few years. Siguro yung mga building o mga pwede idle, kailangan yung mga share sa mga kumpanya. I don't believe so na, kasi lalo na yung Semirara, hindi naman siguro nalulugi ang Semirara Mining and Development Corporation. So, anyway, plano ito ng gobyerno, I don't know, matutuloy ba? Maalala ko tuloy, panahon ni President Marcos Sr., marami tayong na-acquire na properties. Pagdating ng Cory government at Ramos government, yun na nagsimula bentahan. Mga properties natin sa US, binenta eh. Cory and Ramos government. Lalo na si late President Fidel V. Ramos. Ang dami, kaya binansagan na lang siya na boy benta. Ang dami niyang ibinentang maalala ko yung National Steel Corporation sa Iligan City. Nako, napaka-vibrant na steel company ito panahon ni President Marcos Sr. Tayo ang nag-i-export ng steel palabas. Pag alis ng Marcos Sr., ibinenta ni Ramos. Ano ngayon? Tayo na ang bumibili ng steel. So, sayang yung National Steel Corporation, napaka-vibrant ang economy ng Iligan City during those times. At ito na nang ibinenta, wala na. So, marami pang ibinenta, Petron, ano pa ba yung mga ibinenta, Philippine National Bank ata. So, benta ng benta. So, ito ngayon, I don't know, yung mga sumunod na presidents, wala akong masyado matandaan na nagbenta, lalo na ng panahon ni PRRD. May matandaan ba kayong ibinentang assets ni PRRD? Wala eh. So ito ngayon, makakapag question mark lang, nagtatanong lang, bakit magbebenta na naman? Balik tayo sa gold. Other countries, they are buying gold, tayo naman, nagbebenta. Ang tanong, saan gagamitin? Paano gagamitin yung pinagbentahan? Estimate lang yung mga nag-compute, 117 billion pesos daw ang halaga ng 25 tons of gold na ibenta. So, saan yung mapupunta? So, ito na naman, kung matuloy itong bentahan ng Semirara shares, at ito, iba pang assets, 19 assets, saan mapunta itong pera na ito? Kung mapunta sa taong bayan, no problem. Lang, anong assurance na ang mga
pera o pondong ito mapupunta sa talagang nangangailangan. Yun na ngayon ang question ngayon ng sangkatauhan. Sana isipin naman ninyo ang maraming naghihirap. Ano ba yun? Nabasa kong report, Global Wealth Report ng Alliance Global. Per capita, financial assets ng per capita ng mga Pilipinos tumaas 13.2% taas. May mga yumaman. Kailang ang Pilipinas isa sa pinakapobreng bansa sa Asia region. So, anong ibig sabihin nun? May yumayaman, kailang ang karamihan, they remain poor. So, sana naman ang ating appeal sa ating mga government officials, isipin nyo ang mga nasa laylayan. Dahil hirap na ang buhay ngayon ng mga taong nasa laylayan, majority, dahil sa inflation, napakamahal na po ang bilihin. Ibenta ninyo, okay lang, basta gamitin lang sana para sa ikabubuti, kapakanan ng mga tao sa laylayan.